ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Mga biyan adlaw kita subong sang Huwebes, Oktubre 9 tuig 2025. Mayong hapon sa aton nga mga tagpalamantin, sa mga bakura naton sa mga merkado publiko, mga tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers naton nga nakatutok na sa 585 AM, sa mga nagalataw sa aton nga Facebook Live subong nga hapon. Siyempre, tamyo mo naman sang maayong aga, maayong hapon, o kung maayong gabi ang aton nga mga overseas Filipino workers and those living abroad. Bay pa no nga kung di iman ka mo nga bayan sang Pilipinas o kung sang kalibutan, I hope you are safe. Despite no sa mga na-record naton nga paglinog subong Huwebes, kabay pa no nga yara ka mo sa maayo nga kahimtangan upod ang inyong pamilya. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Kag ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Subong nga hapon sa aton nga pagpangalagad, pila mga biyan sa mga topiko nga aton pagpatpatong. Piling padayon no nga nagataas nga kaso sang hand, foot, and mouth disease sa probinsya sang Iloilo. Lapot kita mga biyan sa masobra 500% increase sang cases sang HFMD kumpara nato no sa last year naton nga datos sa subong nga tubig. Ano ang panugyan diri sang aton man nga provincial health officer, especially no sa mga ginikanan, despite no sa mga sintomas ng ilang kabataan ginapa-eskwela pa sa gihapon, rason nga ti sa eskwelahan sa mga daycare centers nagalapta ang aton nga kaso sang HFMD. At patuon taman mga biyan, subong nga hapon ang ginahiwat sa karon nga 2025 National Population Convention diri sa aton sa Iloilo sa pagpanguna sang aton nga Commission on Population and Development. Makaupon naton later on ang aton nga Regional Director
sa CPD Region 6 si Director Harold Alfred Marshall. Ibaloon naton ano kadako no nga importansya ining gathering sang aton mga population officers. Katagina no nakita naton pila sa mga population officers naton sa Pungsod ang nagbisita sa Iloilo City Hall kag sa Iloilo Capitol. Masiplatan naman later on mga biyan ang ining ginhiwat na State of the City address ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ano balano ang pila sa mga programa nga iyaging patuman sa sulod sang isa kagatus ka adlaw. Kag magakuha man kita sang live report. Kaupod kay Hope Torrechante na tuhoy ini mga biya sa masobra 40 ka pawikan in-release pabalik sa dagat sa San Jose de Buena Vista. This time mga biya magakuha kita na isang pinaka-latest naton nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyang linya, si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello everyone. Good afternoon. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Huwebes, October 9, 2025. As of 8 a.m. kagalang aga, may isa ka dakang LPA na nasiplatan sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa mga available nga data, ang iya kalayoon ay nasa 180 km west-northwest of Coron, Palawan. Ang hindi nga LPA, unlikely man siya or manubo ang chance nga mag-develop into tropical depression ng bagyo within the next 24 hours. And then, ang isa pang bagyo or tropical storm na ginamonitor natin outside PAR ay gina-estimate natin as of 10 a.m. ang iya location or ang iya kalayuan ay nasa 1,415 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na nga 75 km per hour near the center, kagastanas nga up to 90 km per hour. Ang iya hulag ay sa northwestward at 25 km per hour. So, kasi sa atin nga si Bagyong Nakri, ang iya international name, once na magsulod siya sa ating PAR, tining hapon or gabi, ipagkahatagan natin siya sa local name nga Bagyong Sedan. Kung posible man siya nga magbuhat sa ating Philippine Area of Responsibility, karon sa gabi or buhat sang kaagahon. Kag southwesterly wind flow ang nag-apekto sa may southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mga tuning sistema, ang Western Visayas mag-experience sa magaluman kalangitan. So may mga paglapalas ng pag-ulan o sugas ng southwesterly wind flow. Sa light na moderate naman, ang hangin natin na mag-halit section southwest. Yung magdala sa makanay, tugtog mga kasaran ng pagbalog ng ating dalagatan. Forecast temperature natin, generally, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbot na kami ng 5:38 p.m. pag magasunod in 5:35 p.m. karong sa hapon. Kabuli ang ating latest weather update. Halin din may Iloilo weather station. Ako sa Lenore Silvestre, madako nga salamat. Ma'am Lenore, makita bala naton no kung ang ending ginabatayan naton nga bagyo outside Sampar once magsulod sa Philippine Area of Responsibility magahiwat sang landfall. Hindi nga bagyo man, hindi man siya tilan ko yung scenario, bali, once magsulod siya, ara lang man na siya sa upper right corner ng ating car line na. Then, posibleng makabuwa man siya pagkatapos. Dadig man lang siya. Okay. Pero ang ini ma'am nga isa ka LPA, nubo ang tsansa nga magadevelop yan sa isa ka bagyo. Yan pa mo, unlikely mo siya mag-develop into tropical depression as mo. Pero ma'am, ang ini no nga posible no pagsulod sang bagyo no nga si Kidan in case no nga magsulod siya diri sa aton sa part maghahatag bala ini or posible ba lang magdala ini sa pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas? Once magsulod na rin si tropical storm na Nakri or in case magsulod na rin siya, ano man lang, wala man siya si direkta nga apekto diri sa atin. Pero kahapon, ma'am, no, may pila kita ka mga lugar nga nag-ulan. Ano ang rason sa niya, Ma'am Lenore?
October lang ang ginatawag natin yung interfact versions on our ITCT, ma'am. Amo na yung weather system na nag-affected sa ating paghahapon. No? Pero subong ang nag-aapekto na sa weather naton amo ining southwesterly wind flow. Yes, ma'am. Magkabal ikaw, Ma'am Lenore, no nga southwesterly wind flow, ano ba lang ang buot siningon sini? Ang southwesterly wind flow, ako na yung hangin halin from sa southwest, ma'am. So na may moist air na siya, ma'am. Kay lastly, Ma'am Lenore, ang imo nga panugyan sa aton ng mga tagpalamati. Ang ano lang, ma'am, stay updated lang sa atin mga gina-update or gina-post sa ating mga social media account. So then, ano lang, magdala lang sa payong kada hapon lang kay amo din ang atin na umpisa pang ulan-ulan sa hapon or sa gabi. Okay. With this, Ma'am Lenore, malamang nga salamat. Salamat man, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan. Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So kinalauman no nga subong nga hapon or karon sa gabi no sulod sa Philippine Area of Responsibility ining si Tropical Storm Nakri nga kung magsulod do sa PAR paghahatagan ini sang local name nga Kidan. Kag may ara man kita sang ginabantayan nga isa ka LPA sa sulod sa PAR, pero according kay Ma'am Lenore, manubo ang chance nga magadevelop sa isa ka bagyo. Ganino sa mga kauturan nato yung nagapamati subong maghalong kita, hindi kita kapakot basi gulpihada, magbukbo ang ulan. Ang southwesterly wind flow mga biyan, upon ang hangin no hali sa southwest, amo ang nag-aapekto sa aton ng weather, especially sa southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Karuho naton ha, wala sang direkta nga epekto ang LPA sa sulod sang PAR o kung inino ang tropical storm Nakri diri sa aton sa western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, launa DC sa sa hapon. This time mga ben, magakuha na kita sa live report. 42 or masobra sa 40 kapawikan in release pabalik sa dagat sa San Jose de Buenavista. Pauna itong mga ben ang detalye sa sininga balita kaupod si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon yan, 42 ka mga pawikan ang ginbuyan pabalik sa dagat sa Pawikan Center sa Taringting, Purok 7 sa Barangay Funda de Lipe sa San Jose de Buenavista. Ang mga ginbuyan yan no, nga mga pawikan amo ang Hawksbill Sea Turtles, isa ina sa 5 ka species ng pawikan nga duna no diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ang isa man ka klase nga nabalaan naton amo ang olive ridley sea turtles, but ang ang gin-release kahapon October 8 amo ang mga Hawksbill sea turtles no. So ginpangunahan ni San Jose Mayor Paul Joseph Untaran ang pag-release sa mga sea turtles, and suno gani sa alkalde no ang nga sa ulog man no sang iya or 100 days no bilang alkalde sang San Jose de Buenavista, nangin highlight gid no sang iya 100 days ining release no sang mga green sea turtles pabalik sa kadagatan. So pahayag niya ang presence sa mga pawikan o kung mga sea turtles nga nagaitlog sa baybayon sang banwa nagapakita sang matawhay kag manami nga coral reefs, malimpyo nga tubig kag nagauswag nga marine life no sa San Jose de Buenavista. And of course nagapanawagon man si Mayor Untaran sang padayon nga pagpangapin sang palibot kay suno gani sa iya ang kada balod may istorya sang kabuhi kag ang kada pawikan nga nagalutaw pabalik sa kadagatan nagahatag sang paglaom para sa masanag nga palaabuton sang masunod nga henerasyon. Very meaningful no ang nangin statement ni
Mayor PJ Untaran sang San Jose de Buena Vista. And most especially, no, gin-highlight niya diri nga it's not for the present generation only yan, no, but for the generation to come ang pagpangapin sang dunang manggad naton and also ang pagpangapin sang rich biodiversity sang San Jose de Buena Vista, Antique. Yun. So, kabahin ini sang iyang 100 days nga, kumbaga, no, simbolo ini nga pag-release ang aton man nga pawikan. And gin-highlight man yan, no, sa post sang sang Antique Provincial Government nga may ara lang sang 1% survival rate, no, yung mga pawikan nga gina-release. That's why sa taga-release, no, importante ang release sa mga pawikan pabalik sa mga baybayon kay ginapadayon sinino ang ecosystem, Yes, no, yes. sa lugar. That's why nga importante gid nga as much as possible nag-release sa mga newly hatched nga mga green sea turtles pabalik sa mga kadagatan. Yes, pero iya iniya sang San Jose de Buena Vista nga Yes. kumbaga nagin-hatch nila. Yes, this is for the San Jose de Buena Vista yan, no, ang dira ginhiwat ang hatch or rather ang release, ceremonial release, no. Even nagaulan gani kahapon, nakita naton sa photos ni Mayor PJ nga at suksok pa or nagapamayong pa sila, no, bangod nga malain ng tiyempo, but padayon sa gihapon ng ilang release bangod nga again para inino sa ikaayo sang marine or rich marine biodiversity sa San Jose de Buena Vista. Yun, mga salamat, Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan. Hope Torrechante sa sinino nga pag-release ang 40 kapawikan pabalik sa dagat sa San Jose de Buena Vista. Manamit no nga inino nga tikang sang aton man nga LGU. Para gani no nga ni Hopi mabalance no ang ecosystem. Kag syempre this will be a reminder no sa aton dira nga mga pumuluyo nga nagaista. Nga idumala maayo ang inyong nga ways. Iti aside sa mga pawikan nato no, there are still other no nga nagakabuhi sa aton nga dagat. After all, kita nga mga pumuluyo amo ang nagabenepisyo. Kumbaga rin nila no, kung ano ang ginahaboy ninyo sa dagat, amo na ang gabalik sa inyo. Hindi man subong, but sa mga masunod nga tuig. Kag nakita naton mga abyan no, ang epekto sa pagpabaya naton sa aton nga dunang mangga. So, kudos gid no sa alkalde sa San Jose de Buena Vista. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:22 sa hapon, mga ben, quick break lang kita and then makaupod na naton ang ating Regional Director sa Commission on Population and Development. Sulyahan naton mga ben na nagapadayon nga 2025 National Population Convention diri sa Iloilo. Batayan ini sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of its ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became
valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:24 sa hapon. Sa gihapon mga ben, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, this time, makaupo na nato ng aton nga Regional Director sa Commission on Population and Development Region 6. Ako distoryahan naton mga ben ang nagapadayon nga 2025 National Population Convention nga ginahiwat diri sa aton sa Iloilo. Kainano, gid-mention naton nga pagpadulong naton sa City Hall, minakita-kita nga pila ka mga population officers or nagtambong sa siniman nga convention nga nagbisita sa pila ka mga lugar diri sa Iloilo City and even sa Iloilo Capital. Agod hibaluon mga biyan ang detalye sang aton nga population or National Population Convention yari sa atong piyang kalinya si RD Harold Alfred Marshall. RD, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayang hapon man thank you for having me. Yes. RD, ang aton nga Commission on Population naghiwan sa National Population Convention diri sa Iloilo. May we know ano ang reason behind sini RD no kag nga abala naghiwan kita sa Population Convention? Yes ma'am. Kuan ni siya isa ni siya ka annual nga kahiwatan nga ginahiwat sang aton National Federation of Population Officers and Workers. Kami sa Commission on Population and Development, nagahatag lang kami kung ano man dira nga suporta ginapangayo sang federasyon sang population officers. Ini siya in coordination man sa aton nga Department of the Interior and Local Government para tagaan sang otorisasyon ang mayors kag governors nga magpadala sang ilang mga population officers sa ini nga kahiwatan ang aton nga annual nga Association of Population Officers and Workers and tabuan nga ang Iloilo Province ang ilang population nga asosasyon ang APOPI ang tawag nila ang acronym nila amo ang nag-host under sa leadership ni Attorney Ruel Von Superio sa Provincial Population Office and of course sa blessing man ni Honorable Governor Toto Defensor Jr. So yearly ni siyang activity kag presentar sang Iloilo nga sa ini nga tuig 2025 diri hiwaton sa Iloilo Province kag diri sa particular sa Iloilo City. Yes. Are di mga pila ka bilog ini ang aton tumalambong sa National Population Convention? Ang kay kuan ni siya ng national ni siya no ng all 18 nga mga regions, 18 dala na ina ang Negros Island region. So as of registration pa lang, online registration, mga 700 delegates, pero upon kung isipon naton ang nag-walk-in nagsubra 1,000 ang aton nga mga attendees no kag way pa nalabot ang aton mga dinapit nga mga bisita no mga governors, mga mayors sa nagakalain-lain nga mga probinsya kag mga LGU sa bilog nga Pilipinas. Yes. Nakita ko RD si Yusek Liza ari diri sa aton man sa Iloilo nagtambong man.
Yes. Chapter na siya, no? Nang siyang aton nga keynote speaker. Si Undersecretary kag Executive Director sa Commission on Population and Development, no? Siya ang dinapit nga bisita, no? Keynote speaker kag kalipay agid nga gintagaan sa sang opportunity nga mag-update man sa ato mga population officers and workers kung ano na ang dalagan sa atong population program. Diri sa pungsod naton, angot sa ginatawag naton nga Sustainable Development Goals. Kung bala ang population program sa national, sa region, sa probinsya, naga-amot man sa paglabot sa goals sa sustainable development goals man. Yes. Or di ano ang mga kiti no hindi lang ini one day kumbaga no nga event. So ano ang mga discussion sang aton nga mga tumalambong kag kaina gid mention ko no nga nakita ko pila sa ila ang nagbisita diri sa City Hall kag sa Capitol naton. Ano ang mga activities nila, RD? Nagasari-sari man ang mga activities, may mga guest speakers kita nga for example ang ginistoryahan ang localization sa population program kay nabala nato no nga tungod sa Mandanas Garcia ruling fully localized na ang population and development program. So ang mapadalaga na gid sina ang aton nga mga population offices diri sa probinsya, sa city, sa munisipyo. Kag gintalakay man dayon ang mga strategiya kung paano i-localize labi na gid for example ng mga adolescent health and development, paano ini siya i-localize sa aton mga local government units. Kag nagbisita man sila sa mga good practices no nga ginahimo sa aton provincial government sa Iloilo, and nagbisita sila sa mga teen centers. Nagkadto man sila sa mga nagakalain-lain nga mga opisina sa Kapitolyo kag sa City Hall para kung gusto nila first hand makita nila ang paano ang Iloilo City kag ang Iloilo Province naga-implementa, paano sila mag-implementar, anong mga estilo, anong mga good practices nga sa pag-implementa sa population program sa diri sa probinsya kag diri man sa city sa Iloilo. So damo lang gid sila sang may na bisita nga mga good practices diri sa aton. Yes, and speaking RD of localization, no, ano kadako nga bagay bala no, or ano kadako nga bagay ang kontribusyon sang aton nga mga local population officers hindi lang no diri sa aton sa Western Visayas but all over the Philippines. Yeah, dako gid kun lang taon gid naton no kay ang aton ginatinguha gid ang population and development program makabulig gid amot sa paglabot sa mga programa sang gobyerno naton. For example, ang Philippine Development Plan abing. Ang Philippine Development Plan 2023 to 2028, ang aton nga Regional Development Plan, kag ang mga Sustainable Development Goals international na iyang nga effort sang aton pungsod na ginambuylugan man sa aton mga local government units. Kag also may harap man kita kung nakabati na kita sa ambisyon natin 2040 nga sa diin in 2040 at least mapamaayo na no ang socio-economic condition sang Filipino sa national kag diri man sa region, sa probinsya kag sa atong mga local government units. Yes. So ini RD ang aton nga National Convention until when gani ini siya RD? Ang kuan subong
naga-enjoy na sila sa ilang nga mga kwan. May mga city tour man sila subong, pero buwas maga-closing na so magsiga balik na sila sa ilang nga mga respective nga mga probinsya, mga regions kag mga LGUs, and muna gina hopefully may natun-an man sila no sa ila pag tambong sa ining national conference kag mismo sa paglibot-libot nila no sa aton nga mga nagapalain-lain nga mga opisina diri sa probinsya kag diri man sa city of Iloilo. Yes. Arjo, I don't want to take much of your time pagid, no? Siguro ang mensahe mo na lang sa aton nga mga tagpalamati subong nga hapon. Yes, ang ako na lang mensahe sa aton mga tagpalamati no padayon ang pagsuporta naton sa aton population and development nga programa nagalibot ina siya sa responsible parenthood kag family planning kag dako man na ang hampangon sa aton mga lamharon ang adolescent health and development nato nga programa kabay patani nga ang ato nga mga local chief executives, ang mga policy makers naton sa local government no padayon nilang ila pagsuporta sa population and development program para mapadasig mapadasig naton makabuot ang tinutuyo gid sa aton nga population and development program o kung formally known as the Philippine Population and Development Plan of Action 2023-2028. And gid ang Commission on Population Region 6 nga magasuporta sa atong mga local government units ara man ang CPD Region 6 magasuporta man sa atong mga partner agencies kung national agency man da siya o kung mga civil society organizations no. So ara gid kami magahatag sang amon nga full support para mapatigayon no ang malabot naton ang kauswagan nga gusto naton manggid malabot by 2028. Yes, with this, Ardino, madamo nga salamat with this assurance no sa aton man nga mga tagpalamati, especially no sa aton nga mga city, municipal or provincial no nga population offices. Kag God bless you, RD. Madamo din nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo man nga salamat kag salamat man sa kahigayunan. Thank you. Yes, thank you, RD. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyano, si Regional Director Harold Alfred Marshall sang Commission on Population and Development Region 6 sa aton man nga pagwa sang impormasyon nato sa nagapaday nga National Population Conference 2025. So nagumpisa ini no last October 7 and magatakop ini buwas October 10 kay ina no hambal nato mi nakita-kita nga pila ka mga tumalambong naton nga ara sa City Hall kiti mga beng kabayan sa ilang city tour subong day 3 nila ang pagkagtuno sa mga ang bagay ni RD those with the best practices para nga makita ng operations para nga ti makatuon. Imbisitahan nila mga ben ang Iloilo Provincial Health Office, lakip man no ang Provincial Population Office diri sa aton sa City Hall, ang City Population Office, ang aton nga Iloilo City Daycare Center, pagpila naton ka mga tourist sites no diri sa syudad sa Iloilo. So welcome gid sa aton nga mga partisipante hambal ni RD no online naka-register 700 pero hambal ni RD sobra pa mga kapin 1,000 ang nagtambong sa aton man nga National Population Convention. Mayong hapon no sa aton dira nga mga tuturan nga nagapamati sa aton no nga mga barangay service point officer sa aton no nga mga BNS naton dira sa tanan pag naton nga mga barangay workers, barangay health workers, maayong hapon sa inyo. Thank you no sa padayon nga pagsuporta man sa programa sang aton nga komisyon para mapasiguro no nga ginapatuman ang responsible parenthood and family planning
kag syempre ang adolescent health. Sa probinsya sang Iloilo mga abyan no, may ara na kita 10 ka level 2 nga mga adolescent friendly health facility. Pero ang iba no, level 1, hopefully no by the end of 2025, ma-accredit no tanan natin ng mga RHU and even hospitals into level 2. Oras mga abyan sa Radyo Pilipinas, 1:38 sa hapon sa aton nga pagbalik. Isa mga abyan ka consultancy firm dali sa aton sa Iloilo ang ginpasaraduhan sang Department of Migrant Workers naga-operate nga wala sang permit o kung wala sang lisensya. Gainganyo mga abyan sa mga pumuluyo nga magtrabaho abroad pero wala gali sang lisensya. Ano inino nga consultancy firm kag ano diri ang panugyad sang aton man nga Regional Director sang Department of Migrant Workers Region 6 Ma'am Glenda Aligonza sa mga may tuyo sa tanan nga may mga plano dira nga mag-ubra abroad. Pamatian aton mga abyan ini sa aton nga pagbalik sa programa Balita Sosyal. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Oras sa Radyo Pilipinas na 1:41 sa hapon. Sige po mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier, mga biyan, subo nga hapon, istoryahan nato no ining pagpasirado sang aton man nga Department of Migrant Workers o kon DMW sa mga opisina no sa isa ka consultancy firm, hindi lang diri sa aton sa Iloilo City but may ara man no nga opisina dito sa Polomolog, South Cotabato kag San Fernando City, Pampanga, bangod nga naga-operate nga wala gali sang lisensya. Kumbaga no, makabig ini sila nga illegal recruiter. Ari pa matian naton ang interview with RD Glenda Aligonza sang DMW Region 6. Ang isa ni siya ka consultancy firm na wala ni siya lisensya o hindi ni siya authorized na mag-recruit sa aton nga mga workers para mag-ubra sa GWA, no, or sa overseas. So, wala initial lisensya gikan sa Department of Migrant Workers. Mm-hmm. So, gina-consider ka ini ng activity is an illegal recruitment activity. Mm-hmm. Based RD sa inyong pag-investigate, ano nakadugay ini siya nga
operate nga wala sang license? Yung mga certain, mga ano lang din natin is may mga complainants. Actually, online na iya yung activity. Wala magiging siya dari wala din siya registered na office. Balabat, nag-ano lang din siya ma'am. Garant lang din siya sa co-working space nga opisina dala sa aton sa isa ka mall diri sa sa Iloilo. So wala gini siya specific na opisina dere. Gayos lang gini siya ma'am, utilize siya sa co-working space para sa siguro pag man sa iya nga mga communicate sa iya nga mga kina-recruit diri through online. Bali RD ang I think hindi lang diri sa Iloilo City may ara sang kumbaga office ang ini firm or ang ini opisina. Oo. Ini siya, may tatlo, may dua pa siya, sa opisina, dito sa Pulumulok, sa Cotabato, San Fernando, Pampanga. Okay. So, simultaneous, ini sa RD nga ginpasiradhan naton? Yes, ma'am. Simultaneous naman ini ang tatlo ka opisina naging pasara sa ating Department of Migrant Workers. RD, ano ang kalabanan sa mga complaint nga nabaton against this company? Gina-recruit ini sila for a student scheme pathway na after which ginapangakuan ini sila sa trabaho dito. So kalabanan dire ang ilang naging obra dito is pipefitter, factory worker, caregiver sa lugar o sa country nga Australia, New Zealand, kag Canada. So ginapangakuan namin sila nga magasweldo from 47,000 to 66,000. Sa bahis ang aton nga DMWRD ano ka importante or importansya nga ang mga opisina nga ginakatuan sa aton manluyag nga mag-apply abroad are those registered sa italom sa aton nga DMW. So, dapat before did sila mag-engage o mag-apply sa isa ka establishment o ahensya, i-check gid sa Department of Migrant Workers kung ina siya may lisensya gid para or authorize siya nga mag-recruit sa workers para sa overseas employment. So, pwede na natin ma-check sa ating mga aplikante sa website ni BMW at bmw.gov.ph. Makita dira ang tanan nga mga listahan sa ating mga licensed recruitment agencies or pwede man sila makakadto dito sa opisina sa regional office ng ating Department of Migrant Workers. Located kami sa second floor sa Plazuela Dos. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Lastly, RD, ang imo nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati. Oo. So, sa aton nga mga prospective applicants for overseas employment, for you na hindi ka mga biktima sa aton nga mga illegal recruiters or mga nag-take advantage sa mga overseas employment, i-check with anay sa opisina sa Department of Migrant Workers kung ang inyo gina-applyan is lisensyado o kung hindi. No? So kami makita ang aming opisina dito sa second floor sa Plazuela Dos, dito sa Mandurriao, sa Giara ng kami one-stop shop office sa located sa isa ka mall sa third floor sa Robinson's Mall. Pag-iara ng kami one-stop shop dito sa Government Express ng FMCT. So, dira pwede makakadto ang ating mga aplikante para mag-check sa authenticity o legitimacy sa isa ka recruitment agency. RD, pwede ni siya pangalanan ang aton nga ginpa-closure? Yes, ma'am. Ang aton nga ginpa-close na consultancy firm is DSP, International Education and Visa Consultancy. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Director or Regional Director Glenda Aligonza sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo na tuhoy sa pagpasarado sa isa ka consultancy firm sa distrito sang Mandurriao. So diri no sa aton sa Iloilo City hambal ni RD Aligonza
wala ini siya sa physical nga opisina nga iyagid no. Actually nagarenta lang no sa co-working space do isa ka cubicle kag dira no may consultation, dira nagahiwat no sa transaksyon ang iniman nga consultancy firm. So didto or unlike no sa Pulomolok kag sa San Fernando City nga tiara gid sila sang opisina diri no sa aton nagarenta lang ang iniman nga consultancy firm. So sandig diri no sa investigasyon sang aton nga Migrant Workers Protection Bureau, ang consultancy firm nagatanyag sang programa nga Career Development Program nga kag miara man sang Hungary Student Pathway kung sa diino ginausar ini sa pagganyat sang mga aplikante. Sa idalom sa Career Development Program, nagatanyag ang firm sang career matching services nga linyada sa kwalifikasyon sang isa ka aplikante kag sa pwede niya nga obrahan abroad. So nagapanukot sang service fee ang kompanya kag ginapromisahan nga makabaton sang sweldo nga 47,000 to 66,000 pesos. Lakip sa mga obrano nga ginatanyag amo ang pipefitter, ang factory worker kag caregiver sa mga pungsod sang Australia, New Zealand kag Canada. So habal ni RD, kinahanglan no nga lisensyado ang mga consultancy firm. Hindi kung hindi lisensyado, posible no nga pag-abot ninyo dito abroad. Lain gali ang inyo nga obra, ang masubo pa dira. Maka-experience kamo no sa pagpang-abuso. That's why nga kinahanglan lehitimo, lisensyado ang mga firm. Sa bugos nga Pilipinas, nakapasarado na ang DMW sa 39 ka opisina or firm no diri sa aton sa Western Visayas. Hindi na ang ikaduha. So pwede magpanapit sa aton nga DMW 6 para nga maglantaw no sa mga accredited or lisensyado naton nga firm or magbisita online sa page sang DMW para makita no ang listahan sa mga accredited consultancy firm. While we understand no ang tinutuyo nga makaobra abroad, kinahanglan mga biyan sa legal nga proseso. Sa dira mga biyan sa ginapangapina nato no nga ang mga OFW nato. Pag-abot dito no sa iban nga pungsod, kung ano ang ginpromisa nga obra diri sa Pilipinas, amo ang madangatan didto. Kasi bala diri no sa Pilipinas ginapromisahan kamo dira nga magtudlo, obra sa opisina, pero pag abot gali didto gamiton kamo sa illegal nga bagay, sa illegal nga transaction. Perde gid kamo nga mga OFW nato. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:50 sa hapon. Mga abyan, no, antes kita magtakot, mabatian ay namon sa inyo ang pahanumdum sang aton man nga Iloilo Provincial Health Office. Padayon sa pagsaka ang kaso sang hand, foot, and mouth disease sa probinsya sang Iloilo. Grabe, nagsaka sang 502% kung ikumpara natin no ang datos ng 2024 kag sa subong nga 2025. Pamatian naton si Dr. Maria Socorro Quinion, ang ating nga Provincial Health Officer sa Iloilo Province. Good morning po mga magulang. May gusto lang akong ikwento. Isang umaga, si Little Mia nagising na may kunting lagnat. Sabi ni Mama, makapagod lang yan. Pinainom ng gamot, pinapasok pa rin sa school. Sa school, naglaro si Mia. Nag-share ng crayons, niyakap ang mga kaklase. Kinabukasan, may mga pula na sa kamay at bibig. Hand, foot, and mouth disease pala. Pagdating ng Friday, 5 na sa mga classmates niya ang may rashes din at isa ay admitted dahil sa dehydration kasi hindi na makakain at makainom dahil sa sakit ng mouth sores. Ganun kabilis kumalat ang HFMD. Tahimik, hindi nakikita, pero mabilis. Kumakalat sa laway, sa haplos, sa laruan, sa mesa, at sa yakap. Alam natin bilang magulang, mahirap minsan. Ayaw nating mag-absent ang anak. Pero minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpastay sa bahay.
para makapahinga, gumaling at hindi makahawa sa iba. At kung titingnan natin ang datos ngayong taon, sa buong lalawigan ng Iloilo mula January hanggang September 2025, umabot na sa 2,728 kaso ng HFMD, isang pagtaas na higit 500% kumpara noong 2024. Pinakamarami ang kaso sa Pasig City, Lambunaw at Tibawan, at bagamat walang naitalang pagkamatay, ang bilis ng pagtaas ay isang malinaw na babala na dapat tayong kumilos bilang mga magulang. Sa graph, makikita natin na halos bawat linggo ngayong taon ay may pagtaas ng kaso kaysa noong nakaraang taon. Umabot pa sa mahigit 200 kaso kada linggo sa kasagsagan. Mga magulang, malinaw ang mensahe ng datos. HFMD is real, fast, and preventable if we act. Simulan natin sa simpleng paraan. Maghugas ng pagkamay palagi, linisin ang mga laruan, at huwag munang papasukin ang bata pag may lagnat, singaw o pantal. Ang desisyong ginagawa natin araw-araw kung papasok ba o hindi ang ating mga anak ay maaaring magligtas ng iba. Isang simpleng pahinga muna ngayon ay kaligtasan ng marami bukas. Another day, another life saved. Maraming salamat po. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, si Dr. Maria Socorro Quinion, ang aton nga Provincial Health Officer sa probinsya sang Iloilo sa kaso sang hand, foot and mouth disease. Sa datos mga biyan sang aton nga PHO halin January 1 to October 4, 2025 or as of Morbidity Week 40 ara na sa 2,791 ang recorded naton nga kaso sang HFMD. Mas mataas ini no sang 502% ikumpara naton sa 464 lang nga kaso sa pareho nga period or Morbidity Week 40 sang 2024. Isa mga biyan sa kin-emphasize no sang aton nga Provincial Health Officer nga kung may nakita no nga sintomas ang HFMD, mga pula no nga blister sa kamot o sa tiil, kung may mouth sores no ang or sa sulod no sang baba sa inyong kabataan dira, hindi na pagpa-eskwela. Hindi na batian nato no una sabi naton simple lang hilanat pero wala gali kita kabalo HFMD or kapakita nagri sang signs sang sang HFMD. Kaya ang resulta ang iya nga mga classmates or ang iya nung tupad sa sulod sang classroom nakausar man sang iya dira nga gamit. Walang resulta na latna. So importante gud no nga sa mga kinikana nato no kung may makita dira nga mga sintomas nakahuwayon ang bata hindi pagpa-eskwelahon hulaton gid na matapos no ang ining HFMD o kon ang pagpakita no sang sintomas sang virus agis pabalikon sa inyo nga eskwelahan ang inyo kabataan. Sa pagidiri no sa ginakampanya sang aton man nga PHO ang panghugas sang kamot at tinluan no ang mga halampangan nga posible matapikan sang virus. Bal ni Doc Quinion kaina no, although mati wala kita sang recorded death because of HFMD, no ang madasig nga pagtaas ang kaso sang HFMD isa ka paandam sa mga ginikanan kag paghaylo man nga magkoopera. Oras sa Radyo Pilipinas 1:57 PM. Wala na kita mga biyan sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagan. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon sa radyo man o sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon ni Sir John Ray Balde Barona. Maayong hapon gikan
gikan sa Dingle, Iloilo. Hello man kay Andilio ni Gaso, paayo no sa akon nga tiya. Thank you man kay R.D. Harold Alfred Marshall from Commission on Population and Development Regions. And kay Hope Torrechante no sa pagdulong sa aton kainasang live report. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang din mga biyan si Marian Grace Arenyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,